sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 8, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Gusto ko lang po mahalikan sila sa relo ko. Para po bumalik. Yung sakit namin ng anak ko po. Isang deboto, inatake ng epilepsy sa pila ng pahalik sa Poong Nazareno. Bahagi ng landfill sa Cebu City, gumuho. Ilang individual na trap. Bulkang Mayon, nagpakawala ng lava at uson. 2 kongresista dumulog sa Korte Suprema. Unprogrammed funds sa 2026 national budget ipinadedeklarang unconstitutional. Sa showbiz, silipin ng teaser ng upcoming K-drama Boyfriend on Demand ni Jisoo ng Blackpink. At sa good news, Pinay singer na si Gwyn Dorado, second place sa Korean singing competition na Sing Again. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagkaroon ng sari-saring medical emergencies ang ilang mga deboto sa ikalawang araw ng pahalik sa itim na Poong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Inabot kasi ng 12 oras ang pagpila ng ilang mga namamanata. May inatake ng epilepsy at maraming nahilo at hinapo. Dumako tayo ngayon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kim, kumusta na ang sitwasyon dyan? Barbie, umaabot na sa higit 60,000 ang bilang ng mga deboto ng Poong Nazareno sa taunang pahalik dito sa Quirino Grandstand. Dahil sa pagtitiis sa mahabang pila, init at ulan, napasugod ang medical teams dahil sa sari-saring health emergencies. Bumulagta at biglang nangisay ang isang babaeng deboto habang papasok sa express lane ng pahalik sa Quirino Grandstand. Agad na napatakbo ang rescuers sa lugar. Tiningnan ng oxygen pulse, blood pressure at sugar level ng babae. Nag-convulsion siya ng mga 20 seconds po, no? So, upon interview po sa kanya, siya ay known case of epilepsy na po na hindi siya nakakainom ng gamot. So, pag ganito po, minomonitor muna po namin yung vital signs which is normal naman po, pati ang blood sugar niya. Kasama pa man din ng babae ang kanyang 2 taong gulang na anak. Naisa nang lagyan ang pasyente ng Heplock o maliit na tubo sa ugat para sa gamot sa epilepsy. Pero tumanggi na ang babae. Nakausap namin ang pasyente nang siya ay mahimasmasa na. Hindi po kasi bawal pa ako lumakad na malayo po. Kasi po mahingalin, tapos may sakit po ako sa puso. Gusto ko lang po mahalikan sila sa relo ko. Para po bumalik. Yung sakit namin ng anak ko po. Nahilo naman ang isa pang babaeng deboto matapos niyang makahalik sa Poong Nazareno at isinugod sa first aid station. Ngayon lang ako nahilo kasi sobrang tagal namin sa pila. Usually 8 p.m. nakapila na kami. Around 3 a.m. makakauwi na kami. Pero ngayon kasi mabot kami ng 12 noon kinabukasan na. Since 8 p.m. last night. Ang inaasahan nilang 5 oras lamang na pila ay umabot ng 12 oras. Nung bagong nila, para sa akin hindi maganda. Mas maganda nung katulad kaming mga nakikita ko senior PWD. Imbis na gaganon na kami pababa, aakyat pa kami pababa, hirap na hirap kami. Ngayong taon lang talaga, first time namin na nahirapan kami ng ganitong pila. Aminado naman ang tagapagsalita ng Pista ng Nazareno 2026 at Parochial Vicar ng Quiapo Church
Nakagabi pa lamang ay marami na silang natatanggap na reports ukol sa bagal ng usad ng pila. Bago sila makapahalik, no? Bago sila makakyat sa Quirino Grandstand, sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, mahigit 5 oras ang kanilang paghihintay. Maaring daang-daang libo na ang maaaring nagpunta at magpupunta pa lamang para sa ating pahalik. Paalala sa mga deboto, tiyaking nasa magandang kondisyon ang kalusugan bago sumabak sa pila sa pahalik. Nakakaramdam na ng pagsipon, pag-ubo, pananakit ng lalamunan. Kung hindi naman talaga kaya, maaari naman silang tumutok sa ating mga social media platform. Kasi ang una nating iisipin, yung kabutihan at kaligtasan ng ibang tao. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pahalik sa Poong Nazareno habang hinihintay ang Pista Mayor o ang pagsalubong na misa mamayang alas 12 ng hating gabi na pangungunahan ng dating kura paroko ng Quiapo Church na si Most Reverend Rufino Juncescon Jr., ang bishop ng Diocese ng Balanga. Barbie? Maraming salamat, Kim Salinas. Samantala, isa rin sa pinakadinarayo sa bansa ang pista ng Santo Niño de Cebu bilang pinakamatandang imahen ni Jesus sa Pilipinas na dumating taong 1521. Kaya naman dinumog ng daang-daang libong deboto ang Osmeña Boulevard sa Cebu City para sa penitential walk na nagsilbi simula ng Novena Masses para sa ika-461 taong kapistahan ng Santo Niño de Cebu. Ayon sa Cebu City Police Office, umabot sa 240,000 ang mga dumalo mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5:30 ng umaga. Tinataya ng mga abot sa 300,000 ang kabuuang bilang ng deboto nang isagawa ang opening salvo mass. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya na si Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, mas marami ang mga deboto ngayong taon dahil maganda ang panahon, lalo't dumaan sa napakaraming pagsubok at kalamidad ang rehiyon. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe ng karosa ng Santo Niño patungo sa Basilica Minor del Santo Niño. Oras-oras naman ang misa doon habang inaasahan ng mga paring Agustinian na aabot sa 1,000,000 ang mga deboto lalo na sa Solemn Flute Procession na gaganapin sa Sabado. Sa ibang balita, natrap ang mahigit 20 katao matapos gumuho ang isang landfill building sa landslide sa barangay Binaliw, Cebu City hapon ng Huwebes. Sa paunang ulat, gumuho pababa ang bubong at metal frame ng gusali at nakapatong na ito sa mga guho at basura sa ilalim. Ayon kay Councilor Joel Garganera na siyang tagapangulo ng City Council Committee on Environment. Gumuho ang estruktura dahil sa sobrang dami ng basurang naiipon sa lugar. Agad rumisponde ang search and rescue team para sagipin ang mga natrap habang sinusuri rin ng mga otoridad ang posibleng pinsala sa mga kalapit na bahay. Inuutos din sa City Environment and Natural Resources Office ng Cebu ang pagsasagawa ng drone survey para matukoy ang lawak ng pagguho at ang kondisyon ng buong landfill area. Lilipad si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa January 12 para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Week at masaksihan ng pagpirma ng mga kasunduang pangkalakalan at pandepensa sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, imbitado ang Pangulo ni Mohammed bin Zayed Al Nahyan para makasama ang iba pang global leaders sa talakayan patungkol sa enerhiya, tubig, pagkain at environmental sustainability. Masasaksihan din ni Marcos at ng kanyang Emirati counterpart ang paglalagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at sa Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation. Ang CEPA, ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa Middle East na layong palawakin ng market access ng bansa sa rehiyon. Magpapatibay naman sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng defense technologies ang Defense Agreement. Ito ang unang official foreign trip ni Marcos sa 2026, mahigit 1 taon matapos ang kanyang pagbisita sa UAE, November 2024.
Inanunsyo ni Pangulong Marcos ang isang one-time waiver sa pagtatanggal ng interes sa mga nahuling magbayad sa premium contribution sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Sakop sa ilalim ng amnestiya ang mga employer at self-employed na mga manggagawa na hindi nakapagbayad mula 2013 hanggang 2024. Nasa aabot sa 300,000 employer ang makikinabang dito. Ayon kay PBBM, ramdam ng marami ang 3% na buwanang bayad sa PhilHealth kaya layon ng hakbang na pag-aanin ang gastusin sa kalusugan at iba pang hamon sa araw-araw. Hinihimok rin ng Pangulo ang mga employer na i-enroll ang kanilang mga manggagawa sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na nagbibigay ng libreng check-up, lab test, cancer screening at hanggang 20,000 pisong gamot taon-taon para sa mga kwalipikado. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Dumulog na sa Korte Suprema ang 2 mambabatas para pigilan ang pagpapatupad ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Giit ng petitioners, ang naturang kontrobersyal na pondo ay labag sa saligang batas at maaaring pagmulan ng korupsyon at substandard o di kaya ghost projects. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Personal na natungo sa Supreme Court sina Caloocan Congressman Edgar Erice at mamamayang Liberal Representative Laila De Lima para humiling ng temporary restraining order. Laban sa unprogrammed appropriations sa 2026 national budget ilang araw lang matapos itong pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Interpret natin sa ating Korte Suprema, ano ba talaga? Constitutional ba o hindi? Ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Git ng 2 mambabatas, labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations at lumalabis ang kapangyarihan ng Executive Department sa pondo ng bayan. Higit 150 billion pesos ang unprogrammed funds sa 2026 national budget. At yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno na baliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Tutol din si Senate Committee on Finance Vice Chairperson Erwin Tulfo sa pagkakaroon ng unprogrammed appropriations, bagamat kabilang siya sa lumagda sa BICAM report. With heavy hearts, I signed it. Siyempre, I signed it dahil miyembro ako ng majority. Ngayon, git ni Tulfo, posibleng pagmulan ng korupsyon ang unprogrammed funds. Wala kang ang pera, ba't po ilalagay? Tama yun matutukso ka Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Anya, target sa susunod na budget season ang zero unprogrammed appropriations, maliban na lang sa foreign assisted projects. Wala pang pahayag ang ilang respondent sa petisyon. Ayon sa Malacanang, nakahanda silang sumagot sa anumang tanong ukol sa 2026 national budget sakaling pagpaliwanagin ng Korte Suprema. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginiit ni Vice Chair ng House Committee on Appropriations, Zia Alonto Adyong, na binuo ang 2026 national budget nang walang anumang konsiderasyon sa posibleng impeachment laban kanino man. Ito ay matapos tuligsain ni Adyong ang pahayag ni Senator Amy Marcos na may bilyong-bilyong pork barrel umano sa 2026 budget na umano'y nakalaan para sa posibleng pagbuhay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Adyong, hindi umiikot para lang sa iisang tao ang pagbuo ng budget sa Kamara. Giit pa ng mambabatas, walang naging talakayan sa impeachment sa loob ng leadership at walang koneksyon ng proseso ng budget sa anumang politikal na usapin. Binigyang diin rin niya na magkaibang usapin ng posibleng impeachment at ang paglalaanan ng pondo ng bayan na dapat ay para sa serbisyong publiko at hindi para sa isang individual. Naghahanda naman na
ang ilang civil society groups na maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sakaling magpasya ang Korte Suprema laban sa apela na baliktarin ang desisyon nito na nagpawalang bisa sa mga articles of impeachment na inihain ng House of Representatives February 5 nung nakaraang taon. Hindi po nagre-revolt sa isang tao ang the way we understand and the way we approach our budget. Hindi ko alam kung bakit ang ating senadora ay nagre-revolt ang kanyang mundo sa isang tao. Pero hindi po kami ganun in the House of Representatives. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon sa Albay matapos makapagtala ng 162 na rockfall events at 50 pyroclastic density currents o uson sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLCS, umabot hanggang 1.5 kilometers mula sa bunganga ng bulkan ang insidente ng rockfall. Namataan din ang bagong maitim na lava dome sa bulkan na naglabas ng uson Huwebes ng umaga. Matatandaang nakitaan din ng crater glow ang bulkan nitong Miyerkules ng gabi at umabot sa 702 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas nito. Paliwanag ng PHIVOLCS, wala pang lava flow na naoobserbahan mula sa bulkan at ang ilang nakikitang uson ay rockfall lang. Nasa halos 1,000 pamilya sa Albay o katumbas ng mahigit 3,000 tao ang apektado ng bulkan at kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Mahigpit na pinapayuhan rin ng publiko na huwag lumapit sa 6-kilometer permanent danger zone at maging maingat sa extended danger zone dahil pa rin sa posibleng rockfall sa lava flow at lahar. Pinay Pride sa international stage, pinahanga ng 21-year-old Pinay singer na si Gwen Dorado ang buong mundo matapos niyang magwagi bilang second place sa Korean TV singing competition na Sing Again 4. Si Dorado ang nag-iisang dayuhan sa final round na nakipagsabayan sa 3 Korean finalist. Nakuha niya ang impressive na score sa awiting Light Up habang nanalo naman sa unang pwesto si Lee Oh-wook. Sa nakaraang round, gumawa siya ng record na pinakamataas sa score na 798 out of 800 points para sa awit na I Want You. Kilalang child finalist si Gwen sa Asia's Got Talent noong 2015 at kamakailan lang ay pumirma ng 5 taong kontrata sa South Korean agency AO Entertainment. Congratulations, Gwen! Susunod, kasong tax evasion kaugnay ng 48 million peso ghost project sa Bulacan. Isinampa ng BIR sa DOJ laban sa Wawaw Builders. At sa palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng ASB Classic matapos talunin ang Croatian player. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang isang 17 taong gulang na babae matapos umanong ibenta ang kanyang 1 buwang gulang na sanggol sa halagang 55,000 piso. Ayon kay Brigadier General Maria Sheila Portento, natuklasan ng pulisya ang isang social media post ng teenager na nag-aalok ng sanggol na unay sa presyong 50,000. Nagsagawa ng operasyon ng otoridad at inaresto ang suspect nitong Martes sa isang fast food restaurant sa Quezon City. Lumabas sa investigasyon na balak umano sanang gamitin ng suspect ang pera para sa pagbabayad ng tuition. Dahil menor de edad, inilagay sa protective custody ng Department of Social Welfare and Development ang suspect bilang child in conflict with the law. Habang nasa pangangalaga rin ng naturang ahensya ang sanggol, maaari namang maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.
Umakyat na sa 13 ang criminal complaints na isinasampa ng Bureau of Internal Revenue laban sa mga personalidad na may irregularidad at questionableng pagbabayad ng buwis. Ngayon, may-ari naman ng Wawo Builders ang naharap sa tax evasion complaints. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa ika-8 araw ng taong 2026, muling nagtungo ng tanggapan ng Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue para sa anilay pagpapatuloy ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control corruption sa bansa. Isang kontratista na naman kasi ang sinampahan ng reklamong kriminal ng BIR dahil muli sa tax evasion. Inireklamo ng ahensya si Mark Alan Villamor Arevalo na may-ari ng Wawo Builders, isa sa mga top contractors na nakasecure ng mga government infrastructure project. Nasa tinatayang 48.39 million pesos ang umano'y tax deficiency nito. Basically, the basis of the complaint is that he was given a contract, to do a flood control project, a river infrastructure protection in Bulacan in 2024. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. Ayon sa isinampang criminal complaints ng ahensya, nilabag ng Wawo Builders ang Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1977. Ayon pa sa BIR, nakakuha ng 72.37 million pesos na net of withholding taxes ang Wawo Builders sa 3 tranches mula Marso hanggang Abril ng 2024. Mula naman ito sa 77.20 million peso riverbank contract sa Barangay Kaingin, Malolo City, Bulacan. Bigurin aniya si Arevalo na magbigay ng tamang impormasyon sa income tax at VAT returns, pati sa ikalawang kwarter ng 2024. Wala naman pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious and existent. Inuuna talaga namin yung mga ghost projects kasi mas madaling ma-establish yung culpability. Kasi titingnan lang namin, nag-declare ka ng cost sa return na sinabit mo, pero madaling ma-verify na wala ka naman talagang ginawang proyekto. Pero paglilinaw niya, sinusuri nila lahat ng proyekto, pati mga substandard project. Pwedeng substandard may nagawa, pero inflated din naman yung costs na dineclare niya, and that is also a violation of the law. Bahagi aniya ang hakbang na ito ng kanilang ambag sa pagtugis sa mga nasa likod ng katakot-takot na flood control corruption sa bansa. Pero nang tanungin naman kung kamusta na ang 12 nauna nilang isinampang criminal complaints. Well, ongoing pa po ng preliminary investigation. Wala pa hong resolution doon sa mga naunang kaso. Tiniyak ng ahensya na iniimbestigahan nila lahat ng personalidad na nadadawit. Sa kasalukuyan nga, pagdating sa malalaking pangalang sangkot, ang kontratistang si Sara Diskaya pa lang ang nakukulong, habang ang iba patuloy pa ring malaya sa labas. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano. Hiniling ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga maling impormasyon patungkol sa kanyang kalusugan na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa Ombudsman, umabot na sa sukdulan ng cyber libel ang mga nagpakalat ng impormasyon. Giit din niyang bahagi ito ng propaganda machine ng ilang political parties. Pagtitiyak naman ni Remulla, nananatiling malusog ang kanyang pangangatawan at kayang-kayang gampanan ang tungkulin. Dagdag ng opisyal, patuloy ang mga bad faith posts sa social media kahit na naglalabas siya ng tamang impormasyon. Hinihikayat din ito ang publiko na huwag maniwala sa walang batayang balita at tiniyak ang agarang aksyon ng NBI laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Iniulat ng Philippine Navy na mas tumindi at lumala ang mga coercive actions o yung pwersahang mga hakbang at pangharas ng China sa West Philippine Sea noong 2025. Ayon sa assessment ng Navy, na ibinahagi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mas naging madalas, mas malapit at mas organisado ang presensya ng People's Liberation Army Navy o PLAN sa loob at paligid ng West Philippine Sea, kasama ang mga bahaging pasok sa Philippine Exclusive Economic Zone.
Noong 2024, limitado anya at paisa-isa lang kasi ang galaw ng plan. Habang ang China Coast Guard ang nangunguna sa pangaharas sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas. Binanggit din sa ulat ang pagdami ng joint sales o yung shadowing operations ng Planet CCG na umano'y nagpapakita ng mas mahigpit na koordinasyon para pataasin ang tensyon kung kinakailangan. Itinanggi naman ng Embahada ng China ang ulat ng Philippine Navy. Taong 2016 nang pinaboran ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas at pinawalang bisa ang malawak na pag-aangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Pasok na sa quarterfinals ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand ang ating pambatong tennis star na si Alex Ayala matapos maungusan ng Croatian opponent at dating world number 1 junior player na si Petra Marcinko sa straight sets. Nanaig si Ayala sa score na 6-0, 6-2 gamit ang agresibong returns at kontroladong galaw sa court. Bilang ika-4 na seed ng torneo, mabilis nakuha ni Ayala ang momentum at tinapos ang unang set sa loob ng wala pang 30 minuto. Sa quarterfinals naman, naharapin ni Ayala ang mananalo sa pagitan nina Magda Linet at Elisabetta Coxiareto habang patuloy ang kanyang malakas na simula ngayong tennis season. Kaya congrats at laban lang, Alex! Ipinasilip na nga ng streaming platform na Netflix ang ilang still cuts mula sa inaabangang Korean drama ni Blackpink Jisoo at Korean actress Seo Mi-guk na Boyfriend in Demand. Nangibabaw nga ang ganda at kagwapuhan ng dalawang lead stars sa mga larawang ibinahagi ng Netflix kung saan ramdam agad ang chemistry ng dalawa. Modern romance ang genre ng drama series na iikot sa istorya ni Mireille, isang webtoon producer na karakter ni Jisoo. Napapasukin naman ang subscription-based virtual dating simulation program. Colleague at karibal sa pagiging webtoon producer ni Jisoo si In-guk, nagagampanan ang karakter na si Park Kyung-nam. Paano nga ba sila magkakainlaban sa kabila ng tensyon? Sino ang unang mahuhulog at sino ang mai-inlove ng malala? Nakatakda ngayong taon ang paglalabas ng series sa naturang streaming platform. Sa aming pagbabalik sa showbiz, content creator na si Bretman Rock nagsalita na tungkol sa pinagmulan ng kanyang hindi pagkagusto sa aktres at kapwa Filipino-American na si Vanessa Hudgens. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagsalita na ang content creator na si Bretman Rock patungkol sa pinagmulan ng kanyang hindi pagkagusto sa aktres at kapwa Filipino-American na si Vanessa Hudgens. Ano nga kaya? At saan nagmula ito? Ang mainit na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. She spilled the tea! Inamin ng Filipino-American internet personality na si Bretman Rock na hindi niya gusto ang aktres na si Vanessa Hudgens matapos umano ang isang hindi magandang karanasan sa kanilang pagkikita sa Coachella ilang taon na ang nakalilipas. Sa Sweet or Savory podcast hosted by Filipino-American couple na sina AJ Rafael at Alisa Navarro, ibinahagi ni Bretman ang kanyang sentimiento nang tanungin siya kung sino para sa kanya ang most disappointing celebrity encounter. Una niyang binanggit ang inisyal na VH bago tuluyang pangalanan ang aktres. Vanessa Hudgens, I don't like her. Ayon kay Bretman, nag-ugat ang insidente noong pre-pandemic edition ng Coachella Valley Music and Arts Festival. Pareho silang inimbitahan ng isang vegan gummy vitamin brand kung saan kailangan kunin muna ng mga bisita ang kanilang festival passes bago ang event. Chika pa ni Bretman, pumunta siya sa bahay ng CEO ng nasabing brand para kunin ang kanyang Coachella ticket at doon nga niya nakita ang CEO nakausap si Vanessa Hudgens. Obviously, I was trying to get his attention, so I'm like waving. I'm like, I forgot his name, honestly. I was like, maybe, let's just say it was Chris. Like, Chris! Like waving at him. Yeah. And not at her. And she like
like literally like looks at me and it like tries to hide. I'm like, first of all, I'm not saying hi to you. First of all, I was always Team Sharpay. Binatikos din niya ang umano'y pagtrato sa kanya ng aktres kahit pareho lamang umano ang kanilang status sa event. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya bilang kapwa Filipino. Girl, you're not above me. I'm not under you. I'm Filipino. You can't even like your own people. Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng mga naunang pagkakataon kung saan tila nagbigay rin ng patutsada si Bretman kay Vanessa kabilang ang pagbanggit niya sa maling pagpikas ng aktres sa salitang Palawan. Sa kabila ng pagiging Global Tourism Ambassador nito ng Pilipinas noong 2023. Wala pa namang pahayag si Vanessa Hudgens kaugnay sa mga sinabi ni Bretman Rock. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sabi nga nila, minsan lang darating ang special moment sa ating buhay gaya ng kasal. Pero paano kung si Kuya Welder ay nag-agree sa pakyawan ang gawa? Tuloy pa rin ba ang kasal? Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa American monk at author na si David Steindl-Rast. Ang sabi niya, ang pinakaugat ng tunay na kaligayahan ay ang pagiging mapagpasalamat. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.